Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko at syempre yung mga bago. Ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha mo. At syempre, kagaya ng lagi kong pinapakiusap sa inyo, yung mga short ads sana huwag nang skip, tulong nyo na sa channel ko. Thank you so much. At ngayong araw na to pag-usapan natin kung paano ba nag-a-arrive sa presyo ng per piece no, ng itlog. Paano ba nagpe-presyo ng itlog? Kasi kung farmer ka, syempre, di ba, ikaw yung pinanggagalingan ng farm gate price. Kaya dapat, number one, alam mo yung pag-compute ng cost of production mo. Sa cost of production, hindi mo isasama yung gastos doon sa mga long-term investment mo, kagaya ng building, equipment, yung ready-to-lay pullet mo. Hindi kasama sa computation ng cost of production yon. Ang kasama lang doon ay yung feeds, yung kinakain nila, at saka yung egg production na daily, no? At syempre, kung hindi mo pa alam, no, kailangan manood ka ng videos. At syempre, panood mo na rin yung mga videos ko na about egg business. Nandun yung mga computation ko. No? Computation sa egg production, computation sa cost of production, computation sa feed conversion, mga ganun-ganon. So, hanapin nyo na lang. At syempre, kaya ako nandito sa loob ng RIR, bahay ng RIR, ay pareho din kasi ang pag-compute doon sa cost of production ng white at saka brown egg. Ibig sabihin, pareho ng method, no? Ang pagkakaiba nga lang, syempre, mas matakaw itong mga RIR kaysa doon sa white breed. Kaya, doon sa presyo ng itlog, mas mahal ang presyo ng brown kaysa yung white egg. Kaya, dahil nasabi ko na yung number one, kailangan marunong ka mag-compute ng cost of production mo. Number two, kailangan nakikibalita ka rin, nakikimarites ka rin dun sa mga kasama mong mga egg producers. Yung mga kahit na backyard, kahit na semi or mas malaki pa kung may kilala ka, nakikibali-balita ka rin dapat, no? Para alam mo kung paano ang presyohan, no? Paano ang farm gate price na ibibigay mo sa mga customer mong wholesaler at retailer. At kung backyard ka, no, doon sa mga end user mo, yung sa household. Number 3, kailangan alam mo din yung presyo, selling price ng itlog na ibinibigay ng mga wholesaler at retailer sa mga customer nila, no? Kailangan nakaka-monitor ka, namomonitor mo yung presyo sa market. Number 4, kailangan alam mo din yung presyo doon sa mga sari-sari store. Siyempre, mga sari-sari store, bumibili yan sa mga wholesaler. Bihira ang napupunta sa farm, nagsasari-sari store. At yung mga wholesaler naman, iba-ibang farm ang binibilhan ng mga yan. So, may mga nagde-deliver sa kanila or pumupunta sila mismo doon sa mga iba't ibang farm kung hindi na kukumpleto ang requirement nila. Siyempre, pag nagawa mo na ang mga yan, pwede ka nang maglagay ng ng markup. Pwede ka nang magpatong, no? Magkano ang ilalagay mo, ipapatong mo, no? Magkano ang markup mo doon para sa mga wholesaler mo. At magkano rin naman ang markup mo para sa mga retailer mo. Magkano ang markup mo para doon sa mga end user mo, yung mga customer mo na household. 'Di ba? Ganon. At usually, wag naman yung sagad na sagad, no? Wag yung, halimbawa, mag 50 cents ka, tapos farm ka, may babayaran kang labor, may babayaran kang tubig, kuryente, may gamot. O kung halimbawa, nagre-rent ka ng lupa, pinatayuan mo lang ng poultry house, no? O may babayaran ka pang ganon. O kaya kung nag-rent ka ng building mo, babayaran mo pa yon. Tapos ang markup mo ay 50 to 90 cents kasi may nakita ako ang computation daw niya sa sa itlog, no. Halimbawa, nakuha na niya yung cost of production. 25% daw nilalagay niya. Halimbawa, ang cost of production kagaya ng na-compute ko na 3.63, no? 3 pesos and 63 centavos. Ang 25% nun ay halos 90 centavos lang, no? 90 centavos, mahigit.
O idi pagka bumaba ang presyo ng itlog at tumaas ang presyo ng feeds, nagbayad ka pa ng labor, ng kung ano-ano yung lahat ng bayarin mo, gamot, kuryente, tubig, miscellaneous mo, 'di ba? Ano yung matitira? Wala na, 'di ba? So, kung maglalagay ka ng markup, hindi bababa yan sa 2 pesos. Kasi para pag bumaba ang presyo ng itlog, mag-ano ka, meron kang tawag dito, yung meron ka namang daan na hihinga. Ibig sabihin may kita ka pang konting matitira. Ganun 'yun. Oo, kasi kung nakasagad ka, ang itlog at saka feeds ay ano, pababa pataas, tapos yung production mo pa pababa pataas din. O edi paano ka kikita? Kaya kaya aangal ka talaga kung hindi ka kikita, kung ganun lang talaga ang pagpatong mo, di ba? Kasi doon lang ano doon lang babawi yung mga farmers kung halimbawa no. Dahil maraming kalugihan ng mga farmers talaga, ang mga egg producers. Marami talagang panahon, mas mahaba yung panahon na halos nakasagad yung mga farmer, yung mga egg producers. Kung kikita sila saglit lang, 'di ba? Yung parang dito, peak season, no? Burr. Kikita sila ngayon. Pagtapos na naman ng burr season, mababa na naman, hindi mo naman maintindihan ang presyo ng itlog at saka. Kaya, dapat marunong kang mag-isip kung paano, no? Marunong kang dumiskarte kung paano mo malagyan ng markup na dapat kikita ka. Siyempre, hindi ako magsasabi ng markup mo kung magkano na, no? Bahala ka kung magkano. Depende dun sa lugar nyo, depende dun sa mga kasama mong egg producers, at saka dun sa market kung magkano ang presyohan, no? Kung magkano bigay sa kanila ng yung mga wholesaler, kung magkano ang bigay sa kanila ng mga firm, kasi kung minsan teteknikan mo din yung mga wholesaler, magkano kuha mo dun sa sa kabila. O di ba? Sasabihin niya 'yan. Magsasabi man niya ng hindi totoo, near to katotohanan yung sasabihin niyang presyo sa'yo. So, alam mo na kung paano presyohan. Ganun yun. So, hanggang dito na lang, no? Sana marami kayong natutunan dito sa video ito. At patuloy ninyo sanang i-share yung channel ko, yung video ko, ganyan. Tapos, kung mayroon kayong mga hindi napapanood na mga videos ko, sana bisitahin nyo ulit ang channel ko. Huwag nyong kalimutan na pagka nagustuhan nyo ang video ay mag-like naman kayo and then mag-subscribe, pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo at sana i-share yung mga videos at channel ko para marami pang mga tao na masasagot yung mga tanong nila sa pamamagitan ng mga content ko at sana pagpalain tayong lahat.